alam po, Panginoon, na marami kang inandang na naman sa amin sa araw na ito. Salamat, Panginoon, sa isang linggong pag-iingat mo. Salamat, Panginoon, sa protection din na ginawad mo sa bawat sa amin po. Dalangin ko po na kumilos ka po sa aming gitna. Alam po namin na walang kwenta po ang gawain nito kung walang presensya mo, Panginoon. Hinihiling po namin na mula umpisa hanggang katapusan ng aming pagtitipon, samahan niyo po kami ng iyong presensya, tawad pagmamahal mo, Panginoon. At lahat ng gagamitin mo po sa gabi ito, mula worship leaders, Brother Dante, hanggang katapusan ng aming gawain na ito, ang aming lecturer, Lord, ang mga musician, mga backup singers. Lord, gamitin mo po sila, Panginoon, para sa iyong kaluwalhatian, Panginoon, use them for your glory. At samahan niyo po kami lagi, Panginoon, lagi na nagpapakumbaba ang bawat isa sa amin na may taas ka namin. At dalangin ko po, Panginoon, kung anong po mga hadlang na nandito, Panginoon, sa aming ginaalisin niyo po, Panginoon, ang sa ganun malaya po kami po yung puri, nagpapasalamat sa iyo. Lord, we need your mercy, Panginoon, cover us with your precious blood. In Jesus' name we pray, or say amen. Amen. Tayo ng mga kapatid. Kaya nga po mga kapatid na ang Panginoon ay dapat i-lift up natin sa ating mga buhay. Kaya tatahan natin yung heart ko na servant.
Hallelujah. Ay, makapagpunin. Alam ko na bawat isa sa atin ay may salamat sa ating Panginoon, kaya tinatawag natin yung testimony. Brother Jenny. Amen mga kapatid, mapagpalang gabi sa ating lahat mga kapatid. Kung sino na pong unang tumayo mga kapatid, sa una po, aming mga kapatid. Ako'y nagpapasalamat sa ating Panginoon sapagkat ako'y binigyan ng pagkakataon na maka-attend ngayong araw na ito dahil isang linggo na ako nagbabantay sa aking pinsan sa ospital. At ang rason ko, talagang magbabible study ako sa araw na ito at ako'y uuwi mga alas 9 ng gabi. Siya ay nakakonfine ngayon sa Binigal City. Sana siya ay makalabas na, pero sa katigasan ng kanyang ulo ay nagkaroon ng clamp. Kaya nilagyan siya ng tubo para matanggal yung hangin sa kanyang baga. Pero sa katigasan ng kanyang ulo ay hindi siya makahinga. Kaya instead na tatanggalin na yung tubo, ay hindi pa rin tatanggalin kasi hindi siya makahinga. At ngayon, pinapanalangin ko na magkaroon siya ng peace of mind para tanggapin niya ang katotohanan na hindi na siya bumabata. Yun lang po. Sila po mga kapatid.
Para mga kapatid. Salamat ako sa Panginoon sa kanyang kabutihan at kadakilan sa buhay ko. Nagpasalamat ako dahil hinahanap naming lugar sa pagbabible study namin ay nahanap na po namin dahil baptize ng mga yun, kaya lang sila nagpapatuloy. So salamat sa Panginoon dahil tinanggap nila yung Bible study namin every Wednesday ng 3 o'clock. So marami sila doon. So ibinabalik ko ang papuri pa sa salamat sa Panginoon dahil nahanap namin ang lugar niyo. Thank you, Lord. Ang mga kapatid. Sino po mga kapatid? Bago na papasarap sa kalakas na ibibigay niya sa amin, pagpapagay niya sa amin. Amen, mga kapatid. Sino po mga kapatid? Amen. Kung wala namang kapatid, kukunin ko ang pagkatito sa ating Panginoon, mga kapatid, sa guidance and protection na sa amin, mga kapatid, sa araw-araw na pag-iingat, mga kapatid. At nagpapasalamat din ako sa ating Panginoon, mga kapatid, dahil sa Bible study ulit sa aming bahay, mga kapatid. At nagpapasalamat din ako, mga kapatid, sa araw-araw ng pag-iingat sa ating mga kapatid. So, ayun lang, ginagalit ko ang pagkulit ko sa ating Panginoon, mga kapatid. Christian Halilig. Kukunin ko na rin yung pagkakataon para nagpasalamat sa ating Panginoon. Dahil kanina, yung pag-uwi ko, akala ko makakatan ako ng dipidensya. Pinaikot pa ako. Dahil mayroon pala yung event doon. Kaya, papasalamat ako sa Panginoon dahil yung protection niya, hindi niya ako pinapabayaan kahit gipitan yung muntik-muntikan ng ng mahagip. Pero napapasalamat ako sa Panginoon dahil napakabuti niya talaga at hindi ko masabi yung kabutihan ng ating Panginoon na grabe. Kaya napakabuti niya. Kaya binabalik ko lahat ang papulit at salamat sa ating Panginoon. Sa mga kundi yung bisita natin, welcome kayo mga kapatid. Dahil alam ko, darating ang Panginoon, nakikita niyo yung kabutihan din ng ating Panginoon. At tinatawagan ko na yung sumunod. Salamat niyo. Amen. Magandang gabi po sa ating mga kapatid. Bago po tayo mag-start, may sasabihin ako mga kapatid. So, hindi naman init sa ating kaalaman mga kapatid na sobrang init na ng ating panahon mga kapatid. Kahit yung nakatutok na sa iyo yung electric fan, pinagpapawisan ka pa rin mga kapatid. So, nung unang panahon mga kapatid, bihira ang umulan mga kapatid. So, ang ginagawa ng mga tao, nagre-rain dance sila. So, sa atin minsan mga kapatid, nagkakaroon ng tagtuyo sa ating buhay bilang Kristyano. Kaya kung minsan kung nararamdaman natin yung mga kapatid, huwag tayong mag-atubili na anyayahan ng Panginoon para ibuhos sa buhay natin ang mga pagpapala niya. So kung handa na kayo mga kapatid, tayo na po ay tumayo. At kantayin po natin ang kantang ibuhos mo. Saan mo ang kalangitan, ibuhos mo ang kasalanan. Oh
President. Wala nang pagtatagal mga kapatid. Tinatawagan ko yung preacher natin. Yes. Ano po, ibubuhos ng Diyos ang pagpapala sa bawat sa atin. Ang tawagan ko si Brother Joe. Si Brother Jess, saan? Ay, walang coffee. President. Oh, Diyos ko. Brother Jess. God bless. Kakaupo muna tayo mga kapatid. Kukunin ko din po yung pagkakataon na magpasalamat po sa ating Panginoon. Hindi po lingit sa magkalaban. Almost 2 months po na hindi po kami nakapunta ng church. Kawa po ng ating dinadala na yung frozen shoulder ko po. So yung mga papel na po ayaw din sila pumunta po na po ako. So ito na yung pagkakataon na magpasalamat po sa ating Panginoong Isus na ay hindi po kami nakakapunta. Mayroon po siyang dinadalang kabutihan po sa aming pamilya. Tapos, pasalamat po ako na binigyan din naman po ako ng pagkakataon na tumayo po sa inyong harapan. Ang ating tatalakayin po ngayon ay tungkol po sa magtanim ng tuod sa inyong puso. Ito ating mababasa po sa Leviticus 19 verse 18. Huwag kayong maghihiganti o magtatanim laban sa mga anak ng iyong mga bayan, kundi iibigin ninyo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Ako ang Panginoon. So, medyo konti lang po ito mga kapatid. Minsan, may nagsuntukan ng dalawang matanda, parehas silang edad na 73 taong gulang at parehas na manlalaro ng football noon. Mayroon po silang sama ng loob sa isa't isa, pero pagkatapos na tumba ang isa, sumikaw yung mga tao sa paligid na sila ay magpapatawaran na sa isa't isa. Marami rin naman ang mga pinto sa Biblia kung saan nakatanim ng galit sa isa't isa. Ang mga ito ay halimbawa ng sina Cain at Abel. Nagtanim ng galit si Cain kay Abel dahil ang inalay ni Abel ang tinanggap ng Diyos. Mababasa po natin yan sa Genesis 4:4-5. Ang sabi dito, ang Abel, he also brought of the firstlings of flock and the blood thereof. And the Lord is restricted unto Abel and to his offering. But unto Cain to his offering he had not suspect, and Cain was very hot and his countenance well. Sabi dito sa Tagalog at magdala rin naman si Abel ng mga panganay ng kanyang gawan at ng mga taba ng mga yaon. At iningap ng Panginoon si Abel at ang kanyang handog. Tatapos hindi nilingap si Cain at ang kanyang handog. Nag-init na naman si Cain at namanglaw ang kanyang mukha. Matindi ang bunga ng galit na ito na naumantong ito sa pagpapatay ni Cain sa kanyang kapatid na si Abel. At ganito rin ang nangyari kay Esau at Jacob. Nagtanim din ang galit si Esau kay kanyang kapatid na si Jacob dahil ninagaw nito ang karapatan niya bilang panganay. Kaya matindi rin ang naging bunga nito dahil sa kinailangan tumakas ni Jacob dahil sa papatayin siya ng kanyang kapatid. Hindi lang ipinaalam sa atin ng Biblia ang tungkol sa kwento ng mga bunga ng pagtatanim ng galit sa isa sa iba. Sa halip, pinaalalahanan tayo nito na kailangan tayong matutong magpatawad at makipag-ayos. Dahil ayaw ng ating Panginoong Isus na magkakagalit ang kanyang mga anak sa pananampalataya. Ganyan tayong kamahal ng ating Panginoong Isus. Inihikayat tayo ng Diyos na mahalin ang isa't isa. Leviticus 19:18. Hinikayat din niya tayong ilalalanin ang patawarin ang mga taong nakakasakit sa atin. Matthew 43 hanggang 47, mababasa po natin yan. Mahalaga tayo ng may kapayapaan kasamang iba.
at hayaan natin ang Diyos ang gaganti. Roman 12:18-21. Sa tulong at kapangyarihan ng Diyos, magagawa nating mawala ang kanilang naitanim na galit sa iba at mapapalitan ito ng kapatawaran. Kaya ang tunay na pagtitiwala sa Diyos, nagmamula ng ating kasiyahan. Pansinin ninyo, na tunay tayong magiging masaya sa ating kinakain, iniinom o anumang ginagawa. Kung ginagawa natin ito ayon sa kalooban ng Diyos. Ilikha kasi tayo para sa walang hanggang kawalhatian ng Diyos. Kung makitiwala tayo sa Kanya at lagi natin siyang kasama at laging may tunay na kasiyahan sa piling niya. Anuman ang iyong kalagayan at sa Diyos, Isus ang kikilos at gagawan na kasama natin siya. Kaya napakasarap na maglingkod ng may katapatan sa ating Diyos. Nabuhay. Dahil tanging siya lamang ang nakakaalam kung ano ang mayroon tayo ngayon. Kaya nararapat lang na suklihan natin ng sapat ang napagtitiwala. So hanggang dito na lang po ang masasabi ko, maibabahagi ko po sa inyo mga kapatid. Magandang gabi po sa atin. Salamat, Brother Chess. Binabati ko po kayo sa pangalan ng ating Panginoon Jesus. Salamat kay Brother Chess sa salita ng ating Panginoon na kanyang binahagi ngayong gabi. Thank you, Brother Chess. Naniniwala ako na kahit konting mensahe, meron po tayong napulot. Amen? Dagdagan ko lang po. Lahat po tayo ay nakakaranas ng init po ngayon. Amen po ba? Sino ba hindi na iniitan? Lahat po tayo nakakaranas ng init dahil we're still human. Amen? Nakakaranas tayo ng antok, nakakaranas tayo ng init, nakakaranas din tayo ng lamig, at higit sa lahat, nakakaranas din tayo kung paano magalit. Hindi natin maiwasan yan. Lalo ngayon mainit ang panahon, marami pong magalitin, hot-tempered na tao, lalo na mga high blood, hindi nila maiwasan. Totoo po ba? Amen? So, ang galit po ay hindi yan sa Diyos. Ang galit ay na sa Diablo. Amen? Dahil noon pa man sa sa Genesis, nandyan ang Diablo. Nung tinapon ng Diyos ang Satanas dito sa mundo, diyan nag-umpisa ang galit. Dapat sana hindi tayo nagagalit eh. Dapat, dahil ang Diyos natin ay pagmahal, dapat ang kanyang mga anak, mapagmahal din. Hindi nagagalit, hindi marunong magalit, hindi marunong magtanim ng galit. Pero dahil tinapon ng Diyos si Satan, hindi natin maiwasan ang magalit. Kahit Kristiyano po tayo, nakakaroon pa tayo ng galit sa kapwa natin. Naiinis pa rin tayo. Amen? Amen. Dahil nandito pa tayo sa lupa. Pero pag nasa langit ka na, sabi ng ating Panginoon, lahat ng galit mo, lahat ng sakit mo, lahat ng mga sufferings mo, lahat ng paghihirap mo, mawawala na yan pag nandun ka na sa langit. Palakpakan natin ang Panginoon. Pero habang nandito pa tayo sa mundo, nais ng Diyos ang galit mo, i-control mo. Because God is in control. Amen. Paano? Sa pamagitan ng laging pagbabasa ng Bible. Kasi ang galit, pagkagising mo lang, kung minsan iniisip mo na kung anong dapat mong gagawin sa araw na yun. At pag hindi mo natapos ang araw na yun, nako, umiinit ang ulo mo. Dahil nagwalasing ko na, hindi ko pa natapos yung labata ko. Amen? So, maraming mga eksena na kung paano magalit ang tao. Sa school, ganun din. Pag hindi ka nakapag-aral sa exam mo at hindi mo ka nakapasa, kung isa naiinis ka, galit din yun. Amen? So, maraming mga ways kung paano ang tao magalit. Sa daan pa lang, sa kalye. Ingat na ingat kang magmaneho, sa mga nagmamaneho, Brother Dante. Tapos bigla ka na lang ikat ng tao, magagalit ka. Kung pwede lang, gusto mong sapakin eh, magiganti ka kaagad eh. Brother Cosme, hindi natin maiwasan. Tao lang tayo. Pero sabi ng ating Panginoon, huwag po tayo magiganti. Amen? Dahil
Dahil although nasa flesh pa tayo, pero sabi ng Diyos, vengeance is mine. Amen? Ipaghiganti ko kayo. Kaya lang, pag medyo kumukulang yung puso, kailangan tulungan, sabi mo sa Diyos, Lord, tulungan mo ako, hindi ko na kaya handle. Nang sa ganun, hindi ka magkasala. Pwede tayong magalit, huwag lang tayong magkasala. Huwag tayong magmura. Amen? Nasa Bible yan. Amen? Dahil pag nagalit ka at hindi mo tinatawad ang sarili mo, hindi ka makakatulog. Hanggang kinabukasan, dala-dala mo yan. Kapag nakita mo yung asawa mo, naiinis ka kasi nandun yung galit mo. Pati ang anak mo tuloy, anong nangyayari tuloy? Pati tuloy sila nadadamay sa galit mo. Kaya kasi, hindi mo kasi inayos ng gabi. Hindi ka humingi ng tulong, tawad sa Diyos. Pag gano'n na nararamdaman mo, may nainis ka, nagalit ka sa kapatiran or what, sa iba, sa anak mo, sa asawa mo, humingi ka ng tawad kaagad. Huwag mo nang palampasin sa kinabukasan. Dahil pag pinalampas mo daw yun, mayroon pong kasamaan ang kasunod. Naranasan niyo na ba yan sa mag-asawa? Ha? Totoo yan. Dahil kung kayo mag-asawa at may hindi kayo nagkaunawaan, sa gabi pa lang hindi nyo inayos, hindi kayo makakatulog, both of you. At talikuran kayong ganun. Dati sweet na sweet kayo, ngayon nagiging talikuran na lang sa pagtulog. Ito yan. Kaya habang hindi pa maiuminit-init pang away ninyo, ayusin nyo na kaagad. Dahil meron naman tayong Diyos na kayang umayos sa sitwasyon natin. At ganun din sa mga magkakapatid. Kayo magkakapatid, huwag nyo rin hayahan na umabot pa ng kinabukasan ang away ninyo magkapatid. Kasi bilang magkapatid, hindi nyo rin maiwasan magkaaway. Lumili mo sila ng lamela. O yan. Dapat nagkakasunduan kayo. Ate, may nagawa ka sa akin, iprangka mo siya. Kung mali siya, sabihin mo mali siya. At kayo naman mga ate, dahil porque ate kayo, magpakumbama din kayo kung mali nyo, di aminin ninyo. Diba? Oh, umingiti si John Jay. Tandaan nyo yun, ang pinag-aralan natin. Sabi niya, thou shalt not avenge nor bear any grudge against the children of thy people. Sino mga people niya? Tayo. Mga anak niya tayo. Kasi minsan di natin maiwasan na nag-aaway dahil nandito pa si Satan. Huwag natin kasi i-allow sa bahay natin siya. Kasi, pag ina-allow natin siya, nagkakaaway din tayo. Kaya mahalaga ang bahay na ito, punuin nyo ng prayer. Kasi pag punong-puno ang prayer ng bahay, wala pong away. Hindi makakasingit si Satanas sa pamilya natin. Tandaan nyo yan. Yan ang karanasan ko. Kaya saan man kami lumipat ng bahay, I make sure na pinupuno ka ng prayer. Nang sa ganun bawat pasok ng tao, doon mararamdaman nila ang peace, presence ng Diyos sa bahay mo. Dahil punong-puno ng prayer. At walang away sa loob ng bahay. Pati mga anak hindi nag-aaway, nagmamahalan. Nag-aaway man, mamaya-maya wala na, naglalambingan na yan. Totoo yan. Bilang Kristiyano, sabi ng Diyos, iwasan natin makipag-away. At pag mayroon mang kayo galit, huwag po kayong magtanim ng grudge. Galit. Dahil pag nagtanim ka ng galit sa kapatid mo, ikaw din ang kawawa, hindi ka makakatulog, hindi ka pa makakakain, punong-puno ka ng tagyawat dahil hindi ka nakakatulog. So yan. Amen? Gusto niyo ba yun? Ha? At sa isa pa, nagkakasala din kayo. Sabi ng ating Panginoon, thou shalt not avenge, huwag kayo magtayo ng grudges. Kahit sa mga tatay natin, mga magulang natin, mga anak, pag pinapagalitan kayo ng mga magulang ninyo, huwag kayo magalit sa mga magulang ninyo. Dahil tama sila. Hindi magagalit ang mga magulang kung wala kayong ginawang masama. Amen po ba? Yes. Dala ng anak mo si Samuel pag pinagalitan ko. Pag pinapagalitan ko yan, bago ko siya paluin, agsasabihin ko muna kung anong ginawa niyang mali. At ayaw niyang papalo, hindi pwede. Kailangan paluin kita. Pag nakita na yung
may palo ako, pamalo ako. Pag pinalo ka, umiyak. Tapos pagkatapos noon, kaya kita pinapalo, kasi kailangan paluin kita para alam mo kasalanan mo. Kaya mamaya-maya, magsusorry na yan. Sorry mama, yung ginawa ko. Ano hindi niya na ulitin? Ibig sabihin, pinapalo mo dahil mahal mo ang bata. Para pag lumaki, magiging mabait siya paglaki. Kasi mahirap na hindi mo papaluin din ang bata pag kasalanan niya, di ba? Sabi ng ating Panginoon dito sa salita ng Diyos, pwede mo silang paluhin. Hindi ka magkakasala kung paluin mo ang bata. Dahil ipinag-utos naman ng Diyos. Hindi yan mamamatay pag pinalo mo sila. Dahil ang palo, sabi niya, ang rod, sabi ng ating Panginoon, ay yung pagdidisiplina mo sa anak mo. Pagpalain natin ang Panginoon. Kaya mga nanay, tatay, mga anak, please, huwag kayong magtanim ng galit. Dahil sabi ng ating lecturer, kasalanan at nais ng ating Panginoon ang pagmamahalan ang nasa gitna natin. Amen? At tandaan natin mga kapatid, bitawan ang anumang galit, sabi ng ating Panginoon, dahil ito ay lason sa iyong sariling damdamin. Lason po yan. Nilalason mong yung puso pag lagi ka na lang nagagalit. Wala naman itong ibubungang kabutihan. Ang paghihigante ay hindi nagbubunga ng ginhawa sa damdamin man o buhay. Kaya nais ng ating Panginoon na piliin mo ang maging masaya, matagumpay, at manatili lagi tayo sa piling ng ating Diyos na nagmamahal. Tandaan mo, ikaw ay may kakayanan upang patuloy na pumili kung anong yung magiging bukas. Kaya sabi ng ating Panginoon, kayo pa rin ang magdidesisyon. Kung gusto mong magalit, it's up to you. Pero lason yan. Pero kung ayaw mong magalit, pagpapalain ka ng Diyos at hindi ka nagkakasala. Palakpakan natin ang Panginoon. So, mga anak, mga nanay, mga tatay, sana may napulot po tayo sa kunting aral na ito. Amen? So pag hindi, kasi alam niyo may mga taong hindi kaya bang tawag ito, hindi kaya nilang i-handle ang galit. May mga kakilala ako, umaabot na 1 taon ang galit nila, lalo na sa asawa. Kumbaga, pag may nagawang pagkakamali yung asawa, hindi na mapatawad. Kaya tuloy, naghumahantong sa paghihiwalay. Mga Kristiyano na ito, ha? Kristiyano na. Pero, bakit kaya ganon? Inaayahan nila ang galit nila umiral. Instead na respeto, pagpakumbaba, pagmamahal sa kanilang asawa, ang umiiral pa rin ang galit nila. Kaya tuloy umahantong sa paghihiwalay. Kaya nais ng ating Panginoon ngayon sa awat tulong niya, na lagi natin kong ibase sa salita ng Diyos. Basahin ninyo na lahat ng kasagutan ng iyong katanungan ay nandito po sa kanyang salita. Shall we stand? Palagpakan po natin ang Panginoon. Praise God. So, bago tayo tapos sa ating Bible study, welcome po mga bisita. Salamat sa pagdalo nyo. Sana may napulot po kayo. Kung may mga katanungan po kayo, huwag po kayong mahiya na magtanong. At kung gusto nyo ng one-on-one Bible study, sabihin nyo lang sa amin sa galon. Mas lalo namin paliwanag kung ano yung ating paniniwala sa Diyos. Dahil yung pinupuntahan niyo po dito ay hindi po religion. Ito po ay pakikipagrelasyon. Ang tinuturo natin dito ay ang relasyon natin sa Diyos. Ang nais ng Diyos kasi, yung religion hindi makakapagligtas sa atin, kundi yung relasyon mong tunay sa Diyos. Kasi kahit anong religion mo, kung hindi mo naman sinusunod ang salita ng Diyos, wala rin itong kabuluhan. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya ngayon mga kapatid, palakpakan mo lang ang Panginoon. Sabi ng ating salita ng Diyos, clap your hands, all people. Shout unto God with a voice of triumph. Kaya binigyan po tayo ng 2 kamay para gamitin natin ito. Pumalakpak dahil di naman tayo marunong gitara. Amen po ba? At ibigay natin dahil ito ay pagpupuri sa ating Panginoon. Praise God. Lahat ng ginagawa natin po ay nandito po lahat sa Biblia. Kung isa-isayin po natin ito, nandito po lahat.
Pero salamat sa Diyos sa pagbigyan niya ng pag-unawa na maintindihan natin ang kanyang mga salita nang sa ganun po, mabless po tayo. So, wag magtanim ng puot sa inyong puso. Tandaan po natin yan, ha? Sabihin nyo nga, basahin nyo ulit. Huwag magtanim ng puot sa inyong puso. Isa pa. Huwag magtanim ng puot sa inyong puso. Lakasan nyo pa. Huwag magtanim ng puot sa inyong puso. Palapakan natin ng Diyos. So, reminder po yan sa atin bilang mga anak ng Diyos. Nang sa ganun din natin makalimutan. Dahil isa rin niyang paraan na nais ng Diyos ituro sa atin. Kasi kung minsan nakakalimutan, lalo na ngayon mainit ang panahon, madali tayong magalit. Amen? Okay lang magalit ka, pero huwag kang magmura at huwag mong ayahan na abutin ka ng bukas. Dahil magkakasala na po tayo. Praise God? Kaya pag nagagalit ka, sabihin mo na lang, I love you sister, I love you brother. Ganun na lang. Nang sa ganun, wala yung sama ng loob natin. Amen? So, the goodness of God. Napakabuti ng ating Panginoon. I love you, Lord. Your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up till in my head, oh, I will sing of the goodness of God. Ulitin natin, I love you, Lord. Sabihin niyo sa Diyos. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until in my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake Let's sing it up together. until in my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life. All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Nasa to. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. I have lived with the goodness of God.
sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your mercy, running over. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. When my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. My life laid down, I surrender now. I give you everything. Praise God. Your goodness is running after, it's running after me. All my life, All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. with every breath, That I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Hallelujah, Jesus. Salamat, Panginoon, sa presensya mo, Panginoon. Sa gawa nito, Lord, na maging matagumpay, Lord, tinataas ka namin, pinupuri ka namin. Hallelujah. Sabihin nyo nga, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Sabihin nyo, hallelujah. Hallelujah. Praise God. So, salamat sa ating Panginoon sa gabing ito na pinagkaloob niya sa atin na nagkasama tayo, nag-aral tayo ng salita ng Panginoon na mayroon po tayong natutunan. Di ba God is good? Amen. Praise God. Praise the Lord. So, salamat sa ating Panginoon sa mga reminders, encouragement sa atin sa bawat isa, sa kalakasan, sa lectures na ginamit niya, sa lahat ng bawat isa nandito. To God be all the glory. So, hinihintay po kay Sister Virgie. Nasaan ka? Nandito ako. Ang pagkatapos na panalangin natin. Praise God. Hallelujah. Palakpakan po muna. Palakpakan po muna natin ang ating Panginoon. Amen. Praise God. Hallelujah. Dakilang Diyos na mapagpahin po. Muli po kami dumadalog sa iyo, Panginoon, O God. Kami po, Panginoon, O God, ay lubos na nagpapasalamat sa iyong mga salita na napakinggan po namin sa gabing ito, Panginoon, O God. Tunay nga po, Panginoon, na kapag kami ay may puot sa aming mga puso, hindi kami mapakali at magkakaroon pa kami ng mga sakit, Panginoon, kung mananatili ang puot sa aming mga puso. So, salamat, Panginoon, sa salitang yan at
Salamat sa salitang na itinuro mo po sa amin sa gabing ito, Panginoon, O God. Tulungan mo kami na alisin ang lahat ng puot sa aming mga puso na kung anuman ang mga bagay-bagay na yan na nakatago sa aming mga puso na hindi kami nakapagpapatawad. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin na ma-release namin, Panginoon, yan. Hayaan mo na ang iyong pag-ibig ang siyang manatili sa aming mga puso, Panginoon, O God. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon. Patuloy mo kami pinapaalalahanan, Panginoon, ng iyong mga salita, Panginoon, O God, sapagkat minsan po, Panginoon, O God, hindi namin namamalayan, Panginoon, O God, na may galit at buot na pala kami sa aming mga puso. Salamat, Panginoon, O God, at nariyan ka palagi na nagpapaalala sa bawat isa sa amin, Panginoon, O God. Kaya, Lord, sa mga salita mo na napakinggan namin sa gabing ito, tulungan mo kami, Panginoon, na may apply po namin sa aming mga sarili na puro pag-ibig ang mamutawi sa aming mga puso, Panginoon, O God, sa aming mga bibig. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat sa ginamit mo sa pagtuturo ng iyong mga salita si Brother Jess, Panginoon, O God, patuloy po kayo na bigyan po siya ng knowledge and wisdom upang may bahagi niya rin po sa amin, Panginoon, ang iyong mga mensahe o salita, Panginoon, na siyang nagbibigay kalakasan namin at katatagan sa aming pananampalataya, Panginoon, O God. Dalangin ko na pagpalain niyo po ang kanyang buhay, Panginoon. 10 ng kanyang pamilya, Panginoon. Ingatan niyo po sila, Panginoon, at salamat sa kagalingan na ipinagkalog niyo po sa kanya, Panginoon, ang frozen shoulder na yan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa kagalingan, Panginoon, O God. At higit din po sa lahat, Panginoon, O God, maraming salamat sa may bahay na ito, Panginoon, ang Arieta family. Patuloy niyo po sila, Panginoon, na ingatan, pagpalain, at i-bless niyo po sa kanila ang pang-araw-araw nilang pangangailangan, Panginoon, O God. Hallelujah. Maraming salamat sa lahat ng mga naririto, Panginoon, O God, na patuloy na nakikinig ng iyong mga salita at patuloy na ini-apply sa kanilang mga buhay ang iyong mga salita na napapakinggan nila, Panginoon, O God. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon, ang pagpalain mo ang bawat isa sa amin na naririto, O God. Hallelujah. Spiritually, physically, materially, Panginoon, O God. Ganun din po kay Ma'am Edeline, Panginoon, na siya po, Panginoon, ang palaging nangunguna sa Bible study na ito, Panginoon. Patuloy niyo po siyang ingatan, pagpalain din po, Panginoon, ang kanilang negosyo. At higit sa lahat, O God, i-bless niyo po ang buong pamilya ni Sister Edeline, Panginoon, O God. At alam namin, Panginoon, na matagal niyo na po siyang ginagamit sa iyong gawain, Panginoon. Nakita namin ang iyong kabutihan sa kanilang buhay. Pinagpala niyo po sila. Salamat, Panginoon, O God, sa kabutihan po ninyo sa buhay nila. Kaya Lord, maraming salamat po sa anointing ni Sister Edeline, O God. Manatili po kayo, Panginoon, nabigyan siya ng more knowledge and wisdom to share with us, O God. Hallelujah. And Lord, sa mga pagkain na pagsasaluan namin sa gabing ito, Panginoon, sanctify it, Lord God, and use it as a nourishment unto our body. We thank you, Jesus, O God, sa mga nag-prepare na yan, Panginoon, O God. Ibalik niyo po ng siksik na pagpapala sa kanila, Panginoon, O God. Hallelujah. Maraming salamat, and to God be all the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise God. Makikita natin dito, tinatawagan ko, pag-pray yes. natin sila dito sa Si Sister Nerdang. Sister Nababae yun. Nerdang. Nasa babae. Muling Panginoon, salamat. Yes, Lord God. Hallelujah. Amin, Panginoon. Salamat po, Lord, sa pribileyo mga Panginoon na binigay mo sa amin sa pag-aaral ng Hallelujah. Narito ang aming mga bisita sa gabi ito, Panginoon. Patuloy kami, Panginoon, na pumili sa kanilang buhay, Panginoon. Buksan mo ang kanilang puso, isipan, Panginoon. Yes, oh God. Hallelujah. Upang maunawaan nila, Panginoon, oh God, ang iyong mga salita. Yes, Lord. Panginoon, maging ay sa pumuhay nila, Panginoon, ang iyong mga salita, Panginoon. Gandit po, Lord, sa susunod na pagtitipon namin muli, Panginoon. Yes. Lord, makadalo pa rin sila, Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. Panginoon, makadalo din sila sa
bahay-sambahan mo, Panginoon. Kayo po ang kumilos sa kanilang buhay, ganun po ang kanilang pangangailangan, Panginoon. Patuloy mo, Panginoon, ipagkaloob, Panginoon, ang kanilang pangangailangan sa buhay, Panginoon. I-bless mo sila, Panginoon, ganun po ang kanilang family, O God. At gawin mo silang instrumento, Panginoon, upang makadalo rin dito, Panginoon. Salamat, O God, na ganun din po sa bawat isa sa amin pag-uwi, Panginoon, O God, ingatan ang bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat, O God, continue, Panginoon, na pagpalain ng bawat isa, i-bless ang bawat isa, Panginoon, O God. Maraming salamat, O God, in Jesus' name we pray. Amen. Praise God. Hallelujah. Dismiss in Jesus' name. Thank Amen. you. Praise the So, Lord. kita ulit tayo next week kay Sister Semi Estrada naman. Bible verse po natin next week na po. Kaya malagay mo rest po tayo.